Sa loob ng maraming taon, ang paulit-ulit na tanong ng mga XRP holders ay simple lamang. Kailan ako magbebenta para kumita? Ngunit ngayon may bago pong direksyon ang usapan at ito ay mas mature at saka mas strategic. Ayon po sa Flare official account, ang focus ay hindi na sa pag-exit kundi sa pakikilahok. Sa halip na ibenta po sa XRP para lang makuha ang profit, ang tanong ngayon ay paano siya mapapagana para sa atin habang hawak pa rin natin siya. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na malaking mindset shift po ito. Hindi lang ito emotional attachment. Ito ay tungkol sa long-term exposure, utility at saka sustainable returns. At kapag pinag-usapan po natin ang ganitong konsepto, malinaw na tayo mismo ang tinutukoy nito bilang mga holders, investors at saka future participants ng ecosystem. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng pahayag ng Flare co-founder dito na wag daw munang ibenta si XRP? Ayan po, diretsahan po ang tanong ni Hugo Filion. Siya po ang co-founder ng Flare. Sabi niya rito, why sell XRP when it can work for you? Ayan, sa likod po ng simpleng linya na ito ay may malalim na mensahe. Kapag ibinenta mo sa XRP, tuluyan mong pinuputol ang exposure mo sa kanyang future growth. At sa mundo ng crypto, ang exposure ang isa sa pinakamahalagang asset. Ngunit may problema rin sa simpleng pag-hold lamang. Kapag wala po siyang ginagawa, limitado ang value creation. Ang punto po ni Filion ay hindi sapat ang paniniwala lamang. Kailangan mo po siyang ilagay sa isang environment kung saan nakakapagtrabaho po siya para sa iyo. Dito po pumapasok ang ideya ng productivity. At dito po nagsisimula ang papel ni Flare sa mas malaking kwento ni XRP. Ngayon ay ano po ba ang core argument ni Filion tungkol sa optionality ng XRP? Ayan, ang sentro po ng argument ni Filion ay ang konsepto ng optionality. Kapag nagbenta ka, isang option ang tinanggal mo sa sarili mo. Ang option na makinabang sa mas malaking galaw ng presyo sa hinaharap. Ngunit kapag nag-hold ka ng walang utility, parang may hawak kang tool na hindi mo ginagamit. Ang mas matalinong hakbang ay panatilihin po ang exposure habang hinahanap ang paraan para kumita. Ito po ang sinasabi niyang paggawa kay XRP na productive. Hindi po nito binabago ang role ni XRP bilang liquidity asset. Sa halip, binibigyan po siya ng bagong dimension. Para po sa atin bilang mga holders, mahalagang maintindihan po natin na hindi lang ito tanong ng paniniwala sa presyo. Ito ay tanong ng kung paano po natin siya gagamitin ng mas mahusay sa modernong mundo ng on-chain. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang programmability na dati ay kulang kay XRP? Matagal na pong kilala si XRP bilang mahusay sa global payments at saka liquidity. Mabilis siya, mura at reliable. Ngunit may isang bagay na kulang. Wala po siyang native programmability tulad ng ibang smart contract platforms. Ibig sabihin, limitado po ang mga application na maaring itayo direkta sa XRPL. Ayon po sa argumento ni Filion, hindi na sapat ang pagiging mahusay lang sa settlement. Ang market ngayon ay naghahanap po ng assets na kayang makipag-interact sa mas malawak na on-chain ecosystem. Lending, collateral, at saka data-driven applications. Kapag wala ito, nababawasan po ang oportunidad. Kaya ang tanong ay hindi kung mahusay sa XRP. Ang tanong ay paano siya maisasama sa mas advanced na financial environment nang hindi po sinisira ang kanyang core design. Ngayon ay ano po ba ang papel ni Flare sa pagpapalawak ng gamit ni XRP?
Dito po pumapasok si Flare bilang isang Layer 1 blockchain. Ang kanyang layunin ay magdagdag ng computational layer para sa mga network na walang smart contracts. Hindi po niya binabago ang XRPL. Sa halip pinapalawak po niya ang kakayahan nito. Sa pamamagitan ni Flare, maaari pong i-represent si XRP at gamitin sa decentralized applications. Ibig pong sabihin ay pwede na po siyang ipautang, gawing collateral at gamitin sa iba pang on-chain activities habang nananatili ang kanyang original function. Bilang enthusiast, nakikita ko po ito bilang extension at hindi po replacement. Hindi po pinapalitan ni Flare ang XRPL. Binibigyan po niya ito ng bagong playground. At kapag mas marami pong paraan para gamitin sa XRP, mas tumitibay po ang kanyang long-term value proposition. Ngayon paano po ba nagiging productive si XRP sa loob ng Flare ecosystem? Yan, sa loob po ng Flare ecosystem, si XRP ay hindi na lang tahimik na asset sa wallet. Siya ay nagiging aktibong kalahok sa decentralized finance. Maaari siyang pumasok sa lending protocols, collateral systems at saka data-driven smart contracts. Hindi po nawawala ang kanyang identity. Nadadagdagan lamang po ang kanyang papel. Ang mahalaga po dito ay ang keeping exposure while seeking returns. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan po ng paniniwala at saka kita. Maaari mong pagsabayin. Para sa maraming holders, ito ang hinahanap na middle ground. Hindi po ito speculation-only approach. Ito ay participation. At kapag mas maraming XRP holders ang pumili ng ganitong modelo, mas nagiging mature ang buong ecosystem. Ngayon ay bakit po ba mas pangmatagalan ang modelong ito kaysa simpleng trading? Ang disenyo po ni Flare ay nakatuon sa sustained use, hindi lamang po short-term trading. Sa pamamagitan ng decentralized price data at saka cross-chain verification, nababawasan po ang reliance sa trust. Mas nagiging transparent ang environment at mas akma ito para sa long-term participants. Kapag ang isang asset ay ginagamit araw-araw, mas nagiging stable po ang demand profile nito. Hindi lang ito umaasa sa hype or market cycles. Para sa atin bilang mga holders at investors, mahalagang tandaan na ang tunay na value ay nabubuo sa paggamit, hindi lamang po sa presyo. Ang modelong ito ay hinihikayat tayong maging participants, hindi lang spectators. At sa ganito pong paraan, mas nagiging resilient sa XRP laban sa matitinding volatility. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang mensahe po ni Hugo Filion dito ay malinaw at napapanahon. Ang tanong ay hindi na kung ibebenta mo si XRP. Ang tanong ay paano mo po siya palalakasin para magtrabaho para sa iyo. Ang Flare ay hindi po magic solution, ngunit ito ay isang makabuluhang opsyon. Para po sa mga traders, maaaring hindi po ito agad mahalaga. Ngunit para po sa mga holders o hodlers, ito ay strategic evolution. Hindi po nito tinatanggal ang risk, pero binibigyan ka nito ng mas maraming choice. At sa mundo ng investing, ang mas maraming choice na maayos gamitin ay mas malaking advantage. Kaya patuloy po nating babantayan kung paano po yayakapin ng market ang modelong ito. Dahil dito po makikita ang susunod na yugto ng kwento ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.